7 years na daw po mga kapatid na niloloko si Colleen ng ex-boyfriend na si Raph. Nadiskubre daw po yan ni Colleen matapos itong malaman na nakikipagkita ang kanyang jowa sa ibang babae. Ang masaklap pa, ang motor na iniregalo niya para sa jowa na si Raph ang ginagamit sa pambababae nito. Ay, pag sa akin yan talaga namang bubutasin kong gulong niya. Chika lang. Sa tindi ng naranasan niyang trauma ay ilang beses daw itong sinusubukang tigilan na, tapusin na ang kanyang buhay. Again, para sa mga nakikinig po sa atin sa radyo at nanonood, seryosong problema po ito at kailangan ng tamang gabay ng mga nakatatanda. Actually, mamaya, dahil this is suicidal problems, meron po tayong psychologist na makakasama to explain bakit ba umaabot yung mga tao minsan sa punto na gusto na lang nilang tapusin ang buhay nila. Mapa-love problems man yan or kung ano man yung problema sa buhay. Bakit nga ba may mga nakakaisip na ayoko na, tatapusin ko na lamang po ito. Mamaya po yan, mga kapatid. Kasama natin ngayon, ito pong ating makakausap sa H2H, 25 years old, mula po sa Katipunan, Quezon City. Hi, Colleen. Good morning. Hi. Hi. Good afternoon. Good noon, Camille. Kamusta ka? Good afternoon po, DJ Chacha. Oo, ang ganda-ganda Okay naman ni lang naman po. Camille. Yes, Camille. Loud and clear. Naririnig mo ako? Apo. Sabi ko, ang fresh-fresh mo naman, ang ganda-ganda mo naman. You woke up like that? Ikaw naman. Inaalis ko lang yung kaba mo. Huwag kang kakabahan. You are so gorgeous. Artistahin si Camille. Mamaya ako sasabihin sa'yo kung sinong artista ang kamukha mo. Pero bati ka muna ng magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Magandang tanghali po sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa radio station ngayon. Maraming salamat. Nasa True FM tayo ha. Baka anong station ang masabi mo. Huwag ka magkakamali. O, si Ate Chacha ay nasa True FM. Pero sige, Colleen, anong ginagawa mo sa buhay? Anong trabaho? Ngayon po is wala po as of the moment kasi I just got out from a facility lang po this December. Okay, sige, pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano nangyari? You mean mental health facility? Is that what you're talking about? Yeah, opo. Oo, sige, kwentuhan mo kami. What happened, Colleen? So, last year po, around June, my parents decided na dalhin po ako sa isang facility na makaka-help po sa akin kasi I've been having panic attacks na and nag-a-attempts na rin po ako. So, 6 months din po ako doon sa facility. And meron din naman pong mental health professionals din po na nag-guide po sa akin para ma-overcome ko po yung pag-overthink ko and yung mga naging problems ko po before. So, ngayon po, still nasa house lang po muna ako as of the moment kasi gusto po muna ng parents ko. Kasi the real battle po is not when I was inside the facility. It's when I came back home eh. Kasi dito ko lang din po, recently ko lang din po nalaman yung iba't ibang side of the story. So, nung nandun po ako sa facility, I had no idea. Meron siguro onte, pero hindi po siya yung buong-buong detail. So, nung nakalabas ako, dun ko lang po kasi nalaman yung mga nangyari talaga, totally. And this decision din po kasi ng parents ko na wag ipaalam sa akin lahat. Kasi nga para po sa peace of mind ko during those, months po na nagstay po ako doon. So ngayon po is, binibigyan po ako ng time ng parents ko para po mag-heal po muna and i-acknowledge po muna yung pain po na nafe-feel ko. Okay. If meron pa man. Una muna sa lahat, thank you for sharing your story. No, it's not easy to share yung pinagdaanan mo, yung panic attacks mo kasi binabalikan natin kung ano nangyari. Okay. Bago tayo tuluyan mag-usap, okay lang ba nabalikan natin anong nag-trigger? Because if it's too much for you, kahit wag na natin pag-usapan para hindi mo na maalala, anong mas okay sa'yo? It's okay naman po. Kasi it became an open book na rin naman po sa social media ko. Okay. So okay. You have shared your journey etong pagpasok sa isang mental health facility sa social media. Yes. Para sa awareness ng ibang tao na hindi masama to seek mental help kung meron ka talagang pinagdadaanan. Yeah, kasi honestly po, before, di ba ang thinking ng people when it comes to rehabilitation is for those,
overusage of substance, yung mga ganun lang po. Yes, yes. Pero hindi sila aware na may mga facility din na puwedeng mag-help lalo na kung nagkakaroon ka na ng mental health problems. Okay. So, Oo. okey din po sa Saan exactly 'tong facility na ito? Anong pangalan niya? If it's okay to share with you, kung okay lang malaman yung ibang details. And this is private, so I suppose may bayad ito monthly, tama ba? yes po, may bayad Oo. po siya monthly. Para Pero lang I won't disclose na lang din po yung okay, okay, name okay, nung okay. facility kasi I think hindi po siya puwede, eh. Okay, Pero okay, okay. it's yung location niya na lang po is ano po, sa may Amadeo, Cavite po siya. Amadeo Cavite. So para siyang retreat house for those who are Yes. going through an emotional difficulty, pwede ditong magpunta para makatulong dahil may mga doctors din sila diyan. Mahal ba? Paano yung bayad? Per month? Kasi 6 months ka nagstay eh. Yeah, per month po siya, per month. Is it I think pricey? it depends po siguro sa, situation mo, Oo. kung gaano ka-severe. Pero I think it ranges from 15,000 to 45,000 po, I Okay, guess. okay. 15 to 45,000 pesos. Covered ba ito ng PhilHealth? Hindi. Yes po. As No po, no no. po. Hindi ko siya Oh, I think opo. baka may mga government officials nakikinig sa atin. Baka it's about time, no, na tignan natin itong issue na ito na maisama din sa PhilHealth discount. Yung mga facility po na ganyan, kung gusto man Yes. pumasok ng isang tao dyan para makatulong po sa gastusin. Dahil hindi biro yung 15,000 hanggang 45,000 sa isang buwan. Paano kung may mga nakikinig sa atin gustong-gusto magpa-check pero hindi nga afford. But anyway, it's a different story. Bukas yan sa show namin ni Manong Ted. Oo, bibirahin natin yan. Pero this is about you, Colleen. Pwede bang kwento mo sa amin? Kasi June ka pinasok hanggang December, kalalabas mo lang last December. Anong Yes. nag-trigger nung problema? Ba't nagkaganoon yung sitwasyon? What happened? Honestly po, yung pagpasok sa akin sa rehab or sa facility na yon, it's not my choice. Like, hindi ko siya voluntarily ginawa. Um, Forced po siya and ano po, parang decision na rin po siya ng parents ko and ng family ko kasi nakikita po nila yung rapid changes po sa attitude ko. Kasi nga po, I got traumatized by my ex-partner po. So, we've been together for almost 7 years din po kami. And sa almost 7 years po na yun kasi puro ako lang din po yung nag-carry nung way, Mm-mm. nung relationship. And honestly, siguro sabi din nila, you deserve what you tolerated. Pero I think ano rin parang we can't judge people din if that's the way how they love other people. Agree. Kasi Totally agree. minsan talaga darating ka sa point na ibibigay mo talaga lahat kahit wala nang matitira sa'yo. And we can't judge those people din na ganun din yung pinagdadaanan nila. Kasi iba-iba rin naman tayo. So, going back, almost 7 years po na yon, iba't ibang cheating issues, iba't ibang types of abuses na tiniis ko and ano po parang this is not the first time po kasi na naghiwalay kami. Nag-break din po kami before. Pero that time po kasi we never lost connection. So nagkakaroon po kami ng usapan ng ex ko, ganyan. And then pinatawad ko pa rin po siya. So medyo yung ibang friends ko na ayaw talaga sa kanya, na kinat off ako. Like kinat off nila ako kasi nga alam ko na daw na ayaw nila daw na hindi healthy. Bumalik ako. So that time na naulit na naman yung cycle na yon, I got no one to rely on. Parang kahit kasi yung parents ko, kahit sinabi nila na pwede mo namang sabihin sa amin kapag may problema. Syempre may part po sa akin na kapag sinabi ko to, masisira yung partner ko. Paano kapag naghiwalay nga kami tapos nagbalikan kami? Syempre hindi mo naman ganun kaagad mababalik yung tiwala. So ako po, kinip ko lang siya sa sarili ko until napuno na ako. And yun na, kung ano-ano na po yung pumapasok sa isip ko. Kasi yung worst po talaga na nangyari. Kinuhanan po siya ng parents ko ng motor. Yung mama ko, kinuhanan po siya. Kasi ito pong ex-partner ko is meron po siyang sakit. So, Okay. parang, Okay lang malaman anong sakit?
Alam ko po may tubig po siya sa bagay. Okay, okay. So, dahil matagal na So, kayo, nakikita ng mother mo na kailangan niya ng tulong, binili ng nanay mo ng motorsiklo. Ganun na yung level ng relationship nyo. opo, gano'n na po kasi, Wow. aware po yung parents ko na galing nga din po sa broken family, Oo, yung oo. ex ko. So, parang ang thinking ng mama ko na maybe gano'n lang yung actions niya kasi, walang parents na nagga-guide sa kanya while growing up, gano'n. So, sabi ng mama ko, instead na mag-work siya sa McDo, dati, na baka mas lumala lang yung sakit niya, kuha na lang siya ng motor para hawak niya yung time niya kasi nag-aaral din po yung ex ko that time, eh. Mm, mm. So, parang help na rin po yun ng parents ko, lalo na ng mama ko. And ang ano po kasi, parang ang billing po ng mama ko sa kanya is, kahit wag mo munang bayaran Okay. yung mga tinulong ko sa'yo, basta wag mo lang lolokohin yung anak ko. So, Oh. nung nalaman ko po na yung motorcycle na yun is ginamit niya sa pambababae niya. Kasi ako po personally, ayoko po talaga na mag-side hustle siya ng mga parang MC taxi driver, like yung Oo, mga delivery movie rider, ganyan. ayoko po talaga. Kasi nga, di ba may history na po siya ng cheating. Pero, again, binigay ko po yung tiwala ko sa kanya na baka hindi niya naman yung gagawin sa akin. Kasi ilang years na kami and nagmamature na rin kami, hindi naman na po kami teenager. So, might as well, bigay ko na lang din yung tiwala ko sa kanya. Tapos, nung last year po kasi, on a random day, siguro, ganun po talaga kabuti sa akin si Lord. Nalaman ko na nakipag-sex siya sa pasahero niya. So, parang yung bigat po sa akin na kahit man lang sana hindi na ako kahit di na po ako inisip niya, kahit yung parents ko na lang na tumatayong magulang sa kanya, na sinusuportahan siya, kahit sa kanila na lang sana siya nahiya. So, hindi ko po kasi ma-open sa mama ko yun yung time na yun, eh. So, Mm, parang mm. sobrang bigat po ng feeling ko nun na dumadating na sa point na nagkakaroon na nga po ako ng suicidal attempts. Yeah. May point pa nga po dun na na yung friend ko na mismo yung nag-send sa mama ko ng mga proof na nag-a-attempt na ako. Eh, that time po, sila mama nasa Cebu for vacation. Mm. Tapos po, so nagsisend po yung friends ko, ganyan. Right after po, the day mismo po na pag-uwi nila, like, umuwi sila galing Cebu ng 6 a.m., 11 a.m., pina-pick up po nila ako. Mhm. Ah, grabe. Medyo gulat ako, ano? Kasi may sakit pa yan, nakuha pang mambabae. Oo, nakakaloka, hindi ko kinakaya. Pangalawa, paano mo nalaman that he was cheating on you? Nabasa mo sa messages? Kasi sabi mo, nalaman mo mismo na may nangyari sa kanila ng pasahero niya. So, hindi ito delivery rider, guys. Ito ay yung parang mga naghahatid ng pasahero na Ako. nakamotorsiklo, no? Ako. Oo. So, ilang years niya na yung ginagawa? Sabi mo kasi nakapambabae na rin siya before. Yung before, pasahero din niya? Hindi po. Iba. Yung motor ko kasi, nakuha lang po yung 2024. So, Oo. 2024 lang po siya nag-start. Oo, ganito. Yung pagkakaalam mo na ng babae, may nangyari sa kanila nung kanyang naging customer sa motor, paano mo nalaman yon? Ano po parang on a random day, nag-work po kasi ako noon. Ganito po kasi, yung history po ng motor na yan, parang nalaman nila mama na okay, pinapabayaan na yung motor. So, nagkaroon po ng argument dyan. So, kinuha yung motor sa kanya. Ngayon, sa kanya po sinisisi na nakuha yung motor kasi ganito, wala ka man lang ginawa, ganyan. So, ako, parang kinain po ako ng guilt and conscience po na, baka nga ako yung dahilan kung bakit nawala yun, wala man lang akong ginawa. So, nag-work po ako para makabili ng bago, nasa amin na talaga. So, while working po, napapansin ko na bakit parang iba yun na yung nag-iiba na 'to sa akin. Kasi parang 'pag sinusundo niya po ako, ang naging agreement po kasi namin na, sige magwo-work ako. Habang Mm. wala pa tayong bagong motor na sa atin talaga, magwo-work muna ako para makabili tayo ng sariling atin. Oo. Pero ihahatid sundo mo muna ako, like hihiram siya ng motor sa kapatid niya, gano'n po. Oo, oo. So ako, aware na po ako na minsan nagiinom siya, may mga ginagawa silang May kung sakit ano man may po yung sakit mga na yan sa baga, Kulina, nakuha pa mag-inom, ano. Oo, sige tuloy. ayun nga po. Oo. So, moving forward po, habang nag-work ako, so, nung mga unang mga first 2 months nung nag-work ako, medyo okay, ganyan. Hanggang sa napapansin ko nagrereklamo na siya. Dumating pa po sa point na nag-aaral po ako noon. Kasi nursing student po ako eh. Pinagsasabay ko po yung work and pag-aaral ko noon na naka-uniform na ako pumapasok sa work. Tapos, Anong work after mo shift, nun, Colleen? call center agent Call po. center agent. So, working student ka, nurse, and then call center agent, and then?
And then, so dumating po sa point nun na naka-uniform na ako papasok kasi dediretso na ako sa school. Hmm. So ako parang sobrang big help po sana sa akin kung siya mismo yung maghahatid na sa akin dun para less hassle na rin, ganyan. Hmm. Dumating po sa time na nagrereklamo na po siya and naamoy ko na siya na amoy alak. So tinanong ko siya, kasi na-late na po siya dun eh. Kumbaga ang end po ng shift ko is 6 AM and ang pasok ko is 7:45. So we have to clutch the time kasi nga, ano po eh, Commonwealth to Manila eh. So traffic rush hour din po yun. So na-late po siya nun, parang dumating siya mga 7:15. Hmm. Sabi ko, bakit na-late ka? Eh wala ka namang ginagawa sa bahay niyo. Oo. Sabi ko, ano lang, aantayin mo lang ako matapos, ganyan, makakatulog ka ng maaga. Tapos naamoy ko po siya na amoy alak siya. Ngayon po, edi nag-argument na po kami kasi nag-apply din po siya sa work nun eh. Oo. So, habang nandun po kami sa highway, then nagkakaroon po kami ng small arguments ng mga discussion po namin. Bigla po siyang nainis sa akin, tinugba niya yung motor, and then tinadyak-tadyakan niya ako. Yun po yung first time na na-physical abuse niya ako. Hmm. So, sabi ko, bakit ganito? Parang ibang-iba na talaga siya sa kung paano ko siya nakilala before. Ngayon po, iba na rin po kasi siya magsalita sa akin eh. In-stalk ko po siya sa Instagram niya. Instagram account niya. And then, may girl doon na nasa following niya. Naka-public po kasi siya, so nakikita ko yung mga nasa following list niya. Oo. May nakita po akong girl na familiar sa akin kasi nahuli ko na rin po yun na nagkaroon sila ng conversation, parang something na, ano, kailan ba yung next session natin, ganon. Ay. Sabi ko, bakit pina-follow mo na naman to? Oo, Sabi ko, oo. Kumbaga, itong babae na to, pinag-awayan nyo na. opo, and nung pinag-awayan pa po namin yon, sabi ko, bakit di mo to matigilan? So ako, ewan ko po pero minessage ko yung girl. Sabi ko, what's the real deal between you and Raf? Sabi ko, Oo. ano ba talagang meron? Bakit lagi kayong nag-uusap behind my back? Sabi Oo, ko. oo. Tapos, yung girl po na yun yung nag-expose na, bakit ako ba yung inaaway mo? Hindi mo ba alam na si ganto, yung name po ng girl? Yan yung yung lagi silang magkasama, ginagamit pa yung motor, ganun. Ha? Yung girl po na, sige, let's call her May na lang po. Yung si May, nakikita ko rin po siya na nagme-message sa ex ko. Pero, Oo. ang sinasabi sa akin excuse ng ex ko is, bakit ko papatulan yan? Tingin mo, hindi naman maganda yan, ganon. Oo. So, sabi ko, bakit nagme-message to sa'yo, tas tumatawag? Ang reason niya naman po sa akin, malay ko, crush kasi ako niyan. Ganon po. Taray Sabi ang ko, pogi. okay, Oh. sige. Oo. Sabi ko po, okay, sige, baka nga ganon. Tapos sabi ko, anong meron kay May? Sabi niya, lagi yan magkakasama kami mag-inuman, ganon. May dumating pa nga sa point na sinabi ni May, bakit hindi ka niya maiwan, ba't hindi ka maiwan ni Raf, ganon. So, minessage ko po yung May. Pero yung intention ko po nung pag-message sa kanya is para hulihin lang siya. Oo. Hulihin lang siya kung aamin ba kung ganito ba talaga na yan. Kasi alam ko po yung ex ko hindi talaga naamin sa Oh, akin. naman, kahit sinong lalaki, pitpitin mo man, Hindi ko talaga girl. naamin sa akin. Wala, So, wala. sabi ko, Oo. pag tinanong ko tong ex ko, hindi to aamin sa akin. So, tanongin ko nga tong babae. Ang message ko, hi, alam kong kilala mo ko. I just wanna ask, kasi umamit na rin si Raf. Parang ginanong ko lang po, umamit na rin si Raf. Oo. Nagka-something ba kayo? May nangyari ba sa inyo? And then, nag-reply yung girl. Sabi niya, Oo. I'm so sorry. I didn't know na merong ikaw. Late ko na nalaman. Grabe. Sabi niya. Parang na-blindside din si girl, no? Opo, tapos po, sabi ko talaga, saan kayo nagkakilala nito? Kasi ang reason po sa akin ng ex ko, nakilala ko yan dahil sa best friend ko kasi nga birthday niya, invited yan, Oo, gano'n. oo. Tapos sabi ko, okay, sige, tignan natin. Sabi ko, pag ito, hindi tumugma dyan sa sagot mo, kasi tatanungin ko tong babae. Oo. Ewan ko na lang sa'yo, sabi ko po. Oo. Technically, napaamin yung ex ko. Sabi niya, hindi yung totoo niyan, wag kang magagalit ha. Kasi magkasama po kami. Magkasama po kami nun eh. Oo. Sabi niya, eto, aaminin ko na, naging pasahero ko siya. Sabi ko, what? Tindi. Sabi ko sa kanya, Oo. seryoso ka ba? Sabi ko Oo. sa kanya, seryoso ka ba? Sabi ko, dun pa lang po ang sakit na, di ba? Na pasahero. Correct. Tapos nalaman ko pa po na nangyari yon yung first na intercourse nila 9 months ago. 9 So, months parang ago? So sabi ko po talaga, DJ Chacha, sabi ko, paano kung buntis yung babae? Nanganak na, wala akong alam. Tama. Clueless ako. Huwag ka Clueless mag-alala. ako. Sabi ko, Kadalasan naman yung mga niloloko talagang late na natin nalalaman. Huwag kang magulat sa ganyan. O tapos? sabi ko po,
kung buntis yung babae na yan, 9 months na, ay nanganak na, wala akong alam, wala akong idea, ganun kakalala. Sabi ko, paano mo ko, kasi honestly, DJ Cha, I don't know kung nanonood po yung relatives ko pero sasabihin ko na rin po, kasi gusto ko na lang din ng malinaw lahat, transparent lahat. May nangyayari po sa amin So, parang ako, wala kang man lang bang remorse or konsensya na habang ginagawa natin yun, may na ganun kang babae, kahit man lang sana awa na lang sa akin na hindi deserve ni Colleen to, na ganunin ko siya kasi may nagalaw akong ibang girl. Pero, may audacity ka pang and ito pa po, DJ, pinipilit na rin, may times din po na pinipilit niya ako na gawin yung bagay na yun. Kahit ayaw ko. Okay. Kahit ayaw ko. So, feeling ko, di siguro talaga makalma yung lalaking yan. Oo, Kaya kaya ginawa kasi- niya sa iba. Opo, kasi Oo. hindi na nga po ako napapayag. Hindi ka May times na pumapayag. hindi po ako pumapayag. Oo. Kasi nga po, pagod po ako sa work Oo. Pagod po ako sa work. And Colleen, parang sa almost, para sa almost, sige, tuloy mo. kumbaga sa almost 7 years po, ayoko na po na yun yung nagiging foundation ng relationship Oo, namin. na puro Kasi sex we have to lang, grow. parang ganon. Agree. We have to Totally grow. agree, We have to yeah. be mature. We have to focus on our goals. Kasi ayun naman po talaga ang plan. You don't date just to, fuck someone else or somebody. Eh di sana nagfubo ka na lang, di ba po? So ako, kaya ako pumasok sa relationship na yun kasi nakikita ko yung future ko, nakasama ko siya. Nagbubuo kami ng future namin together. And I think hindi healthy kung doon lang mag-focus yung relationship naming dalawa. So, little did I knew na yun na pala yung ginagawa niya behind my back. So, after nung nalaman ko, parang sabi niya sa akin, aayusin niya, pinatattoo niya pa po ako. Sabi niya, patatattoo kita, ganyan, kahit magkaanak tayo, kasal tayo ngayon, promise hindi ko na uulitin, ganyan. So, I let him do kung ano yung gusto niyang gawin. Oo. Pero sa isip-isip ko, hindi mo matatanggal yung sakit na yun sa Yeah. akin. Hindi mo yung ganun kadaling maaalis. Just like that So, tattoo forever na yun nakaano sa'yo, nakabaon. Yes po. And sabi ko po sa kanya noon, pero nakikita ko naman po yung changes talaga. Like for almost 7 years, that was the first time na I saw him exert effort talaga na Okay. para bawiin ako, para i-gain ulit Oo, yung i-gain trust ulit mo. yung trust ko. Pero I cannot look at him the same way kung paano ko siya tignan before. Agree. Kapag ka naaalala ko yung ginawa niya sa akin. Oo. So, parang, despite na yung efforts niya, paglutuan niya ako, kahit siya na yung parang nagiging katulong ko nun nung time na... Kumbaga lahat ng efforts ginawa. Mm-mm. Oo. Pero hindi ko na talaga siya matignan Hindi kung na paano talaga ko siya kaya. nakikita. So, parang yun ang Yes. nag-trigger sa'yo. Ilang beses kanya niloko bago mo binitawan? Hindi mo na mabilang? 5 times. Okay, Not 5 sure, DJ. Of 5 course, times yung di ko nahuli na mo. sure. Oo, 5 times yung Opo, nahuli mo. 5 Hindi times. natin sure. Through chat. Hindi natin sure yung iba pang hindi natin nahuli. Yes, No? exactly, Correct. exactly. So, That was my point. Colleen, question. Yung matinding trauma mo about your relationship with this guy na 7 years kayo, ito talaga yung trigger kung bakit na-anxiety ka, nagkaroon ka na ng thoughts on suicidal attempts, parang ganon. At siya yung Opo. reason talaga. Oo. Tapos mga ilang buwan or ilang linggo bago nag-decide yung parents mo na, oh my gosh, hindi na okay si Colleen, kailangan ipasok na natin sa facility. Mga gano'ng katagal? Parang 2 weeks po kasi doon na yung mga changes ko After na 2 weeks. isolate na ako. Oo, sige. Kasama nga po natin si Dr. Camille Garcia, isa po sa resident psychologist ng programang Face to Face ni Madam Corina Sanchez Rojas. Good afternoon. Hi, good afternoon everyone. Actually, nasa matchmade kami. May taping pa. May taping matchmade pala kayo Matchmade pa, ngayon. iba naman yun. Oo. No? Pero anyway, nakasingit ako. Sabi ko, magla-live ako dahil nandito ako. Alam mo, una sa lahat, Doc Camille, thank you so much. Super thank you. Hinila lang namin siya kasi we felt like importante na expert ang dapat na magbigay ng advice or comment sa ganitong klase ng sitwasyon. Balikan ko lang po ulit si Colleen. Colleen, hello? Hi po. Hi, Hi. Colleen! You're so lucky dahil ang kasama natin ngayon isang psychologist, hindi lang basta sikat na psychologist girl na napapanood niyo po sa Matchmade and even sa Face to Face. Face-to-Face. Doc Camille Garcia, nandyan po si Colleen, pwede po kayo mag-usap. Hi, Colleen. Nasabi sa akin Hi, kasi, nasabi kasi sa akin na, ka-discharge mo lang. Hindi ko ano yung diagnosis na sinabi sa'yo? Major depressive disorder po. So okay, typical yon. Pero kasi, kung December yan, so January, so you're taking medications?
Antipsychotic lang po. Ayun lang. Okay, alam mo kasi kumisan ano, pag sinasabi nating may MDD ka, ang problema dito, sometimes nagiging recurring siya. Lalo na kung sabihin na natin na you're into a relationship and definitely hindi ang pagkakaroon ng bagong relationship ang makakatulong sa iyo kasi you have to take care of yourself first. Kumisan merong Yes. drawback yan na after 3 months na for being discharged, tapos magkaroon ka ng flashback ng lahat na nangyaring ginawang mali sa'yo, panloloko. Sometimes yung mga sinasabi nating naramdaman mong galit, yung sakit, at saka yung sabihin na natin kung ano man yung hindi maganda na nagagawa natin, pwedeng maulit siya. So definitely, gusto namin na ma-monitor yun. So malaking tulong siguro, Colleen, unang-una ang ganda kasi may insight ka kung ano yung sakit mo. Pangalawa, alam natin it is treatable, it is manageable, pero pwede siyang umulit. So siguro importante dyan na talagang meron kang mga mabubuting kaibigan, maganda yung primary support group mo para hindi ka mako-confine. Kasi okay lang na you undergo certain check-ups at saka mga therapy sessions para makatulong sa'yo. Dahil kasi people should not judge you whether you have mental health issues. First and foremost, bakit tayo nagkakaroon ng problema? Kasi we self-stigmatize. So pag manggagaling sa'yo na kasi ganito yung nangyari sa akin, ganito, at ayaw mo na magpa-check up, akala mo kasi ikaw rin ang nagja-judge sa sarili mo. Pero actually, yung sinabi mo kanina, ang laking bagay kasi you have an insight of what is going to happen to you, what do you want, at saka talagang pinangangalagaan mo na yung sarili mo. So sana kung magkaroon man ng possibility na magkaroon ka ng attempts uli, wag mong iisipin na walang tutulong sa'yo. Nandito ang show para tulungan ka dahil kasi ini-encourage at ma-motivate ka na mas maging maayos ang buhay mo. Yun. Camille, do you have, I'm sorry, si Camille tuloy. Pareho letter C. Camille, Colleen, Chacha. Colleen, meron ka bang question for Doc Camille? She's willing to help na medyo, yun ang, kanina kasi sabi niya, ang worry niya, ang mas mahirap is hindi yun nandun siya sa loob. Mas mahirap daw yung nasa labas na siya ngayon. Colleen, is there anything that you would like ask Doc Camille? Kasi po, Doc, I grew up po kasi in a family na, na-open ko na po kasi to sa parents ko before, na parang, nagkakaroon ako ng depression, pag nasistress ako, ganyan. Honestly, ba yung thinking ng iba, OA lang yan, ano lang yan, iba nga, hindi makapagod, ganyan. Kaya mo yan, yung iba nga nakakaya. So, nagkakaroon po ng comparison. Pero ano po, honestly, ngayon po, very, very lucky din po ako kasi nagkaroon din po ng awareness yung parents ko at some point. And ayaw nga rin po sana nilang i-disclose ko na, na galing na po ako sa isang facility, but hindi ko po kasi siya kinakahiya. Kasi yung experiences ko po doon was one of the biggest lessons din po na ano ko sa sarili ko na if I was going through a lot during those days, may mga tao pa rin na syempre may mga na-meet po akong people doon na mas worse din yung cases nila. So, ano po ang question ko po kasi, Doc, is it okay and is it normal na there were certain days na you'll feel very, very fine and then out of the sudden, parang biglang babagsak yung emotions Totoo mo. yan. Okay. Kasi ano po nung nasa facility po ako, syempre po, marami po akong taong nakakausap. Marami po akong taong nakakausap. I was surrounded by different people, with different professionals din po na nag-help din po sa akin, na nag-guide sa akin. Ngayon po kasi na I got discharged, nagkaroon po kasi sila mama ng ng parang agreement po nila ng ate ko and ng papa ko na parang house daw po muna ako and wag daw po muna ako kakausap ng ibang mga tao, even friends. So ako po kasi parang ang nakikita ko po kasi coping mechanism is syempre po nung nalaman ko po yung mga nangyari nung nasa loob ako. Ngayon lang po kasi na-discharge na ako. So syempre parang the real battle was when I got when I came home. Kasi doon po ako nagkaroon ng ng background of the stories, different POVs nila, nalaman ko ganun. So ako, syempre
wini-weigh ko pa po. Wini-weigh ko pa po din yung yung emotions ko. Kung dapat ba ganito yung ma-feel ko? Dapat ba wag ako umiyak? Kasi pag umiyak ako, baka isipin ng parents ko, bumabalik na naman ako sa cycle na yon. Yun na Need nga, ko di po ba? ba na na parang i-hold yung mga emotions ko? No. Okay, Mm. Or sagutin ko Oo. una-una. Ang no? tanong niya nga, Doc, need ba i-hold yung emotions kasi natatakot siya ibalik siya dun sa facility? Hindi nga takot pero may worry lang siya na Oo. baka ibalik. Or, sabihin pa rin niya kung ano nararamdaman niya. Which one's better? Okay, una-una kasi, no, di ba sabi ko nga, meron nga talagang pagkakataon pag sinasabi ng mga patients ganyan, parang ayokong gumaling kasi hindi ko alam kung ano yung susunod na hakbang after that. Lalo na kung ma-acknowledge ba talaga ng pamilya ko na if ever magkaroon ako ng pag-iiyak or kaya mag-overthink ako uli or mag-overwhelm ako sa sitwasyon, sasabihin nila, may episode na naman ako or na-trigger ako. One, it's but natural, Colleen, yung nangyayari sa'yo na talagang ganun yung isipin mo. Pero sana maintindihan at ma-acknowledge din ng mga magulang mo at ng mga kapatid mo at the same time, ma-validate nila kung ano yung nangyayari sa'yo. Because there's definitely yung talagang sasabihin natin na pagkakataon na kahit sa isang normal na tao, pwede makaranas siya ng masaya, malungkot, problemado, lahat ng klase ng emosyon pwede mangyari. So, hindi pwede na sabihin mo, lalo mong hindi i-disclose yung mga nararamdaman mo. Because there's a tendency na pag nag-pile up yan, baka lalo ka mag-breakdown. So, walang masama na you connect. In fact, yun nga yung importante. After being discharged, you reconnect. Para sa ganun, pag na-reconnect nila, you will be able to know who your true friends are. Because they might be saying na, ay, napasok yan sa rehab, ay, na-facility yan. Oo. Just the same pag yung isang taong napreso. Oo. Di ba pag sinabi, ay, wag yan, ex-con yan. Oo. Hindi mo tuloy malalaman, totoo bang kaibigan to? Samantalang hindi nila alam kung ano talaga pinagdaanan ko, kung ano yung nangyari sa buhay ko. So, napaka-importante din na you have to connect para more or less, you'll be able to know sino yung mabuting kaibigan, sino yung taong nakakaintindi sa akin, sino ang pwedeng makatulong sa akin in the event na talagang kinakailangan ko na may masabihan ako pag nagkakaproblema ako. And then definitely, siguro pagdating sa ganyan, hindi ko alam kung may follow check-ups ka, pero sana magkaroon din kayo ng family-oriented na therapy with the family members. Oh. Para sa ganun, ang family therapy ang magbibigay ng paraan Ng guidance sa ng parents. guidance sa parents, sa mga kapatid On mo. how to... To Oo. cope sa ganitong klaseng sitwasyon na Wow. nakalabas ka na at maayos yung nangyayari sa'yo at kung ano yung possibility na merong triggers, mapre-prevent yun. Ang ganda nung sinabi ni Doc Camille, Colleen, if hindi nyo pa nagagawa yun ng parents mo, I think dapat gawin yon. And medyo bago yun para sa akin kasi usually ang alam natin na dumadaan sa mental health check-up ay yung may pinagdadaanan. Hindi rin pala, once makalabas na or maging okay na yung tao, dapat din yung mga tao around Colleen or yung mga taong may pinagdadaanan, alam din nila how to handle yung Yes. emotions ni Colleen. So, ilang sessions yun usually, Doc, bago nila malaman kung ano exactly ang kailangan na tulong ni Colleen? Usually kasi during sa regular sessions na yun ba pag na-confine ng isang patient Oo. kasama na kagad automatic ang mga Ang family. family. Kung sakasakaling affected sila doon sa situation. Because Oo. sometimes, kung ako yung pasyente, ayoko ma-confine. Oo. So, nagagalit ako sa family ko. Bakit Oo. niyo ako in-confine? Kaya ko to, tapos ganito yung tingin niyo sa akin. Oo. So, pagdating sa ganyang pagkakataon, yung mismong family nagre-request kung paano nila matutulungan yung kanilang kaanak na nasa loob ng facility at kung paano nila i-handle. So, sometimes it's a session na after yung counseling nitong particular patient, sunod din na family din kinakausap yung psychiatrist or even psychologist. Okay, here another question. Si Camille, si Colleen kasi hindi siya afraid to show her true emotions kasi nga sinishare niya online yun nangyari sa kanya. Is that a good thing? Okay lang ba yun? Nakakatulong ba yun for someone like Colleen na dumaan na sa anxiety and depression or baka mag-trigger pa ulit ng lungkot sa buhay niya pag makabasa siya ng mga comments na hindi masyadong maganda? Okay lang ba yun? Okay, alam mo, Colleen, yung sinasabi mong ganyan, ako natutuwa kasi nagkakaroon ka na ng advokasya sa buhay, meaning to say, you can be an advocate of mental health.
And siguro dahil kasi nakikita ka dito at nadidinig ka, probably magiging possibility na isang magiging hanap buhay mo maging speaker at advokasya ng mental health. Kasi masasabi mo talaga yung actual experiences mo and how you were able to cope and survive itong ganitong klaseng issue. In fact, when we talk of yung a person being confined and then discharged, they are not considered na parang sabihin mental patients. They are considered mental survivors. And once you become a mental survivor, pwede mong sabihin sa kanila na eto, nakatulong sa akin dahil kasi yung mga tao sa paligid ko tinulungan ako, may suporta ako. Naintindihan nila kahit napakahirap para sa mga magulang ko, intindihin yon dahil kasi napaka-tradisyonal, pero nakasurvive ako. So, yung ganitong klaseng karanasan, makakatulong sa iba na talagang hirap na hirap pa rin ilabas na talagang may mga problema sila. Ang ganda ng mga sinabi ni Doc Camille. Actually, Colleen, alam mo, oo nga no, this can be your advocacy. And actually, medyo advocacy mo na siya because you have been posting about your emotional and mental journey sa iba, sinishare mo sa kanila, and based on experience to, base talaga sa mga pinagdaanan mo, kaya lahat ng mga nakatulong sa'yo para maging okay ka, masishare mo yun online, makakatulong sa mga tao na una, walang pambayad to psychiatrist and psychologist, di ba? Kumbaga yung mga ginawa mo, pwedeng mag-work sa kanila, pwede rin namang hindi. Pero yung the fact pa lang that you're sharing your story and now, hindi pa fully okay but you're starting to be okay, malaking tulong yun para sa mga ang pinagdadaanan ay tulad ng kanya. Oo, dahil kasi unang-una, alam mo, no, syempre mahal ang psychiatrist, mahal din ang psychologist. Ayan, nagaling na mismo sa hindi kami magpapalibre ng kape, Doc Camille. Opo. Pero anong problema? Pero kung yung ginagawa mong advokasya na yan at saka nakakapagsalita ka sa mga taong may mental health issues, you don't know, but you might be able to save a life. Amen. Kasi Ganda yan. nangyari sa iyo yan eh. Pero sabi mo nga, ayaw mo mangyari sa ibang tao. So, imagine mo, nakatulong ka. And that's one big factor na yung ma-improve mo yung sarili mo, magkaroon ka ng magandang, sabihin na natin, pananaw sa buhay. And it definitely, malaki yung magiging goals mo para tulungan pa rin yung ibang tao. Dahil sa ngayon, ang dami nagsasuffer ng mental health issues pero hindi sila sabihin natin, maka-afford. Oo. And through yung mga speaking engagement na pwedeng magkaroon ka, makakatulong ka talaga. Oh, kita mo soon Colleen, kumita ka na, nakapag-share ka pa, nakatulong ka pa kung ito nga ang magiging future trabaho mo. May mga kilala akong gano'n May kilala akong mga naging psychologist o life coach dahil sila mismo nagdaan sa matinding problema, kinaya nila yon, and ngayon they wanted to share their journey. Colleen, is there anything that you would like to say sa lahat ng mga listeners and viewers natin who are going through the same situation like yours na pinagdaanan mo at pinagdadaanan mo pa rin ngayon? Anong gusto mong sabihin sa kanila? First of all po, it is definitely okay to not be okay sometimes. And you just have to acknowledge kung ano talaga yung nafe-feel mo. And sharing kung ano man yung emotions mo, kung ano man yung naiisip mo, is not a form of, is not a sign na weak ka. Amen. As a person. Okay. Kasi I believe na yung mga matatapang na tao, those are the ones who can share yung worst experiences nila. And all you have to do naman kasi is not to share to everybody. Select people na makaka-help sa'yo. Kasi honestly po, Doc, until now, may ano po kami, kausap ko pa rin po yung psychologist ko. Tama So, lang. hinihelp niya pa rin po ako. Tama lang. And yung doon naman po sa naging platform ko na disclose ko yung naging experience ko, honestly, it did not trigger me, pero it inspired me to it motivates me to be vocal about what happened. Kasi may mga nagme-message din po sa akin, honestly, na ganun daw po yung na-experience nila, hindi nila alam yung nangyayari nila. And I want to be that person who can understand them because I've been through that. Yes. And I know kung ano yung feeling na walang nakikinig sa'yo, hindi because ayaw nilang makinig, but because you're afraid na sabihin sa kanila. And most of the time, I think, hindi naman talaga natin need ng someone na mag-a-advise sa akin. We just need someone who listens. Amen. Correct. Nang makikinig sa atin. Oo. So, I want to be that person po. Kasi doon po sa facility din,
may mga iba rin po na na suicidal po, Doc. So, I always make sure na yung mga people na yun, kapag nakakakita na ako ng signs na ayun na yung pinagdadaan nila, gusto ko ma-feel nila na kahit ibang tao yan, may willing pa rin makinig sa kanila and hindi mauubusan ng tao na willing umintindi sa kanila. Ayun, So, if you're going through a lot right now, know that may mga tao rin na mas malala yung na-experience nila, but your feelings are valid, your emotions are valid. You just have to be positive and know your circles din. Ayun po. Ayun, ang ganda ng Okay. mga sinabi niya. Si Doc Camille, one last message for our Okay, viewers, one- our listeners, and even to Colleen na ganito yung sitwasyon. One last sentence at ako'y hinahabol sa Ayun, baba. hinahabol na siya ng kanyang mga isa lang. tapings. Pala yung sinasabi to, even I, the letter I, when changed to we, illness becomes wellness. Oh, yung ganda. Diba? Tsaka yung sinasabi mo, mental patients, no. Ano yung sinasabi mo kanina? Mental survivor. Mental survivors. Yes, Oo. oo. And So- do not be afraid to seek help. Oo, Hindi, hindi kabawasan ng pagkatao, hindi yung sign of weakness, sabi nga kanina ni Colleen. Thank you so much. Kaya nga Doc sabi ko nga Camille. sa inyo, hindi ka nag-iisa. We, ang illness mo becomes wellness. Diba? Kapag may kasama. Yes. Amen. Thank you so much, Doc Camille. Can I just say, I'm sure you'll find someone. You are very loving. You're very, alam mo yun, kind-hearted. I can feel your warmth. You'll find someone that will love you. Tatanggapin lahat ng mga pinagdaanan mo. Hindi man natin alam kung kailan. At hindi ko rin masisiguro kung kailan ka magiging fully okay. But trust me in saying, you will be okay. Hindi ko lang alam yung, at kung kailan talaga yung exact na araw na okay ka, nagigising ka isang umaga. Alam mo yon, masaya ka na, hindi na mabigat. Darating yung araw Yes. na yon. And lahat ng mga pinagdaanan mo, kapag okay ka na, mapapa-thank you, Lord, ka pa at masasabi mo na, ay, yung pala yung reason, Lord, bakit ko siya pinagdaanan, bakit ko siya kailangan daanan, dahil dadalin mo pala ako sa napakagandang sitwasyon na to. Soon you'll be there and I'll be praying for you. Talk to you soon, Colleen. Salamat. Thank you, DJ. Bye-bye po. Maraming salamat. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.